like this, I sing out the song, I sing out the love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands, I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, I love you. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, sa gitna ng kalamidad na nararanasan ngayon ng bansang ito, lalo tigit, O Diyos, sa maraming mga kababayan namin na nasa gitna ng kalamidad na ito, nawala sa kanilang mga tahanan, kundi sila'y nasa loob ng kanilang mga evacuation centers. Dulutan mo kami, O Diyos, ng kagalakan at patnubay, lalo tigit, Panginoon, sa aming episode 14 ng Ride On Ministry sa gabing ito. Naway mangusap ka sa amin at kasangkapanin mo, O Diyos, ang ministeryong ito, upang sa ganon ang bawat manood at tagapakinig ay makaranas muli, O Diyos, ng kapahingahan, makatanggap muli ng pag-asa, at gayon din ng kasiguruhan na merong Diyos na buhay na nahayag kay Kristo Jesus na siyang Panginoon at tagapagligtas. Kami po'y kasihan ng inyong banal na Espiritu, at ikaw ang siyang maghari sa aming mga isipan at sa aming mga puso. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming panalangin. Amen. Awitin po natin itong In Moment Like This. Damahin natin ang presensya ng Panginoong Diyos habang inaawit natin ang napakagandang awit na ito. In moment like this, I sing out the song, I sing out the love song to Jesus. In moment like this, I lift up my hands, I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, I love you. Amen sa ating Panginoong Diyos. Magandang gabi ho sa lahat sa atin, mga kababayan, saan man kayo naroroon, nasa loob man kayo ng tahanan, kayo man ay nasa loob ng evacuation centers, bunsod ng naranasan ninyo na matinding apekto ng Taal Volcano na kung kailan ay sumabog.
kahapon pa at magpahanggang sa ngayon ay matindi pa rin ang epekto sa ating mga kababayan. Pero sa gitna ng mga ganitong karanasan natin na hindi naman natin ginusto, ay maaari pa rin tayong magpuri, manalangin at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos sapagkat naririyan sa lagi na sumusubaybay, tumitingin sa atin at patuloy na iniisip niya kung paano tayo maligtas sa anumang sakuna katulad nitong nararanasan natin ngayon lalo tigit sa ating mga kababayan. Kaya mga kapatid sa Diyos, mga viewers, saan man kayo naroon, tanggapin ninyo ang maalab at masayang pagbati ng abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Tangonan. At naway dulutan tayo ng Panginoon sa ating pagsama-sama sa gabing ito. At pakipanalangin na rin ninyo mga kababayan na sana ay wala hong mangyaring distraction sa anumang maantala sa pamagitan ng itong brownout katulad kagabi, katulad ng buong araw ay merong mga pabugso-bugso na mga na pagpatay ng ilaw ng Meralco at sana po sa buong episode ng Ride On Ministry episode 14 ay sana po ay maging harmonious at wala hong magiging sagabal sa ating live stream episode 14 nang sa gayon mga kababayan ay makakarinig tayo ng salita ng Panginoong Diyos. At pwede po rin kayong mag-comment mga kapatid at mga kababayan sa ating gawain. Kumusta ho ba kayo? Saan ho ba kayo naroon ngayon? Kayo ho ba'y naapektuhan din ng pagsabog ng mayong taal? At alam natin napakalawak din po, malayo din po ang narating ng pagsabog ng mga usok, gayon din ang mga buhangin, may mga bato at gayon din ang paglabas ng laba at umaasa tayo mga kababayan na sana po ang pagkilos ng Diyos ay patuloy na talagang mararanasan ng bawat isa, lalo tigit sa mga kababayan natin na nasa gitna ng kalamidad. Kaya tayo ng mga churches, tayo ng mga mananampalataya sa ating Panginoon ay sana sa mga ganitong pagkakataon ay tayo po ay magsama-sama sa ating panalangin saan man tayo naroon, sa bahay man natin at sa church man natin, saan man tayo naroon ay maaari po tayong manalangin ng taimtim sa ating Panginoong Diyos. At kung tayo po ay mayroong mga gadgets katulad ng cellphone, meron tayong Facebook, meron tayong Messenger, ay magpalakasan po tayo at magpalibot po tayo ng mga bersikulo ng ating Panginoong Diyos at kahit na maikling mga panalangin na ating pong i-upload, ay yan po ay makatulong. Ano po? Kaya yan po ay gawin natin. At mga kababayan, mga kapatid sa Diyos, umabot ba sa inyong mga tahanan dito po sa Bacoor City ay talaga namang marami pong asphalts at yung aking sakyan, yung sa daan ay talaga namang itim yung sumabog din dito. Nakarating yung mga asphalts na mula doon sa mayon sa Taal volcano. Kaya purihin po natin ang Panginoon kahit nasa gitna ng ganitong karanasan natin, lalo tigit sa mga kababayan natin na talaga naman masyadong naapektuhan. Lalo na yung very traumatic na kanilang experience na paglikas. Lalo na kung hindi nila alam kung saan sila pupunta at gayon din sa mga naglalakad, sa mga naghihintay ng masasakyan. Iyan ay napanood natin sa television yan, narinig natin yan sa radio at gayon din sa mga uploaded infos sa internet ay nababasa natin, napapanood natin. Kaya mga kababayan at mga kapatid sa ating Panginoong Diyos ay kung kayo po'y merong mga nararanasan na untoward sa inyong kalalagayan ay pwede po kayong mag-comment, pwede po kayong mag-text sa Messenger at gayon din sa live na ito.
at may parating ninyo ang inyong mga komento at nararanasan sa kasalukuyan, at gayon din kung ano yung mga prayer request ninyo. Alam mo mga kapatid sa Panginoon, na nakaka-bless naman na yun hong mga nagre-request ng prayer galing pa ng Dubai, galing pa nasa Dubai pa at nasa ibang bansa pa na nangungumusta at sinasabi na Bishop, mag-upload po kayo ng mga prayer sa inyong timeline, sa inyong Facebook fanpage upang sa kanon ay sino man makabasa ay maibsan at makaramdam ng panibagong kalakasan mula sa ating Panginoong Diyos. Kaya patuloy po tayo na magpanalanginan, lalo tigit tayo po yung mananampalataya at tayo ay isang iglesia, ay tayo po bilang church at bilang mananampalataya ay dapat kakitaan tayo ng masigasig at yung advance yung ating pagkilos, lalo na po sa ating intercessory prayer ministry. Pwede tayong manalangin saan man tayo naroon. At purihin ang Diyos nitong nakalipas na Sabado. Ang inyong abang lingkod ay bagaman napaka-tedious, napaka-hektik yung naranasan naming pamilya na paglalakbay ng talagang maaga pa patungo doon sa Gateway Methodist Church ng Portal Rizal ng Nueva Ecija, sapagkat noong nakaraang Sabado, mga guys, ay nag-celebrate yung Purok Hilaga, Nueva Ecija ng Aurora, Nueva Ecija, Cagayan Valley Methodist Regional Conference, one of the existing districts of this regional conference, ay nagdiriwang noong nakaraang Sabado ng kanilang ikawalong taong pagkakatatag na bilang distrito, bilang pinalaya at bilang pinagpala at bilang kinakasangkapan ng Diyos mula 2011 to date. Kaya purihin natin ang Panginoon at kanilang isinasaysay ang kanilang pagpapasalamat, ang kanilang paghayag ng dakilang katapatan ng ating Panginoong Diyos, sapagkat nakapaglakbay sila sa loob ng 8 taon na masasabi na kailanman ay hindi sila iniwanan, hindi sila pinabayaan ng ating Panginoong Diyos. Kaya napakaganda yun nangyari sapagkat maaga kami nakarating doon at nakakain kami din doon sa bagong Jollibee. Jollibee doon sa kabayanan ng Rizal, Nueva Ecija. At nagkaroon din ng motorcade ang buong distrito sa ilang mga lugar doon sa Rizal. At purihin po natin ang Diyos at napakarami pong dumalo sa gawain na ito. At kung titingnan nyo po yung aking Facebook fan page ay punong-puno po ng mga uploaded videos and pictures with the write-ups. Ay talaga naman nakaka-bless. At nagpapabot din ako ng pasalamat sa distrito ng Purok Hilaga, Nueva Ecija, sa kanilang pag-anyaya sa pamagitan ng kanilang District Supervising Elder, DSE Reverend Bayani de la Peña, at gayon din ang dating DSE Gerardo Eugenio, at siyempre sa kanilang Regional Bishop, Bishop Eliezer Ace Bote, at ang buong council ng local church, at gayon din ang mga officers ng buong distrito. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon at pagpapaunlak, at nabigyan ng abang lingkod ng Diyos ng oportunidad upang sa ganon ay makapagbahagi ng salita ng Panginoon na merong kinalaman doon sa kanilang tema na adhikaing ipalaganap ministeryong panlahat, na yan ay hango doon sa John chapter 20, 19 to 23.
At purihin din ng Diyos sapagkat nandun din ang ating National Bishop Manuel Binaventura Jr. at gayon din ang mga kapastoran, mga diakonesa, mga leader laiko at mga kaalib ng bawat iglesia lokal, misyon na bumubuo ng Puro Kilaga, Nueva Ecija. Kaya purihin natin ang Diyos at yan po ay naging buong maghapon na gawain at talaga naman pinaghandaan nila at gayon din yung kanilang lunch ay napakarami at pagkatapos sa bandang hapon ay ipinagpatuloy ang gawain ng representation ng bawat local church at bawat mission church ay tunay po na nakaka-bless. Kaya totoo yung sinasabi ng Apostol Pablo na huwag kaligtaan yung ating pagtitipon gaya ng ginagawa ng mga ilan sapagkat sa pamagitan ng ating mga pagtitipon ay tunay na tayo po ay nagpapalakasan, tayo po ay lalong tumitibay at tumatatag sa ating pananampalataya at gayon din sa ugnayan natin sa isa't isa. At nais ko rin pasalamatan ng distrito ng Purok Hilaga ng Nueva Ecija sa kanilang warm welcome and accommodation at gayon din sa blessing na kanilang ibinigay at sa mga ilang mga kapatid natin, maraming salamat po sa mga blessings na kaloob ninyo. Hindi ko man masabi ang inyong mga pangalan, bagang meron po ako makalimutan at gayon din kung ano po ang inyong mga ipinabaon ay alam ng Diyos ang inyong mga puso, ang inyong mga buhay, ang inyong mga katapatan sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya tanggapin ninyo ang maraming thank you po sa inyong lahat. At lalo po kayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos at gayon din ng Puro Kilaga, lalong pagpalain ng Panginoon. At gayon din ng iba pang mga distrito. At ang Aurora, Nueva Ecija, Cagayan Valley Methodist Regional Conference at lahat ng mga districts, lahat ng mga regional conferences at mga local churches, mission churches, mga manggagawa at mga laiko ng ating church sa kabuuan ng ang Iglesia Metodista sa Pilipinas ay patuloy po sanang lalong pagpalain ng Panginoon at lalong maging matatag at lalong maging matibay at lalong lumawak ang kanyang pagtugon sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. And of course, as an ecumenical church, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, ay sama-sama din natin na ipanalangin lahat po ng mga Christian churches throughout the whole world. Dahil kailangan po natin na tayo po ay magpalakasan, bawat isa may problema, mayroong pangailangan, at lalo na sa panahong ito na kailangan natin sama-sama nating ipanalangin ang sitwasyon ng sa pagitan ng Iran at USA, itong napipuntong digmaan pangatlo, no? World War III. Kaya ipanalangin natin ito nang sa gayon ay umiral pa rin yung tinatawag natin na peace process, peace building, yung pag-uusap at gayon din yung sana pangkapayapaan yung iisipin at iwaksiyang anumang karahasan. At napakahirap po kapag natuloy itong digmaan na ito ay marami pong mapipinsala, maraming mawawasak at maraming maapektuhan. Hindi lamang ho dun sa Iran, hindi lamang sa USA, kundi maging sa Middle East at gayon din ng iba pang mga bansa sa Asia, lalong-lalo na sa usapin ng petrolyo. Ano po, sapagkat doon po nanggagaling ang mga langis. Siyempre, panalangin din po natin ang mga leaders ng mga bansa na yan na sana ay talagang bago nila ipagpatuloy o gawin yung digmaan na yan ay manalangin muna, magkipagdiig muna ng masinsinan sa Diyos kung yan ba ay nararapat. Isama din po natin sa panalangin yung kalagayan din sa Libya sapagkat meron ding mga nangyayaring digmaan ngayon yan, ano? At meron mga talagang hidwaan na in terms of politics o anumang mga ideology ay ipanalangin po natin na malutas ang mga problema dyan
At siyempre ay isama po natin sa ating mga panalangin ang kaligtasan ng ating mga kababayan na nandyan po sa Middle East, nasa iba't ibang mga lugar sa buong mundong ito upang sila ay mailayo sa anumang sakuna, sa anumang panganib, sa anumang banta at gayon din sa anumang mga pagsasamantala ng kanilang mga amo at gayon din ng nitong nangyayaring sigalot na maaring tumungo sa isang digmaan. Kaya ipanalangin po natin ang ating mga kababayan na sila maging matibay, maging matatag at manangan sa ating Panginoong Diyos at huwag sila makalimot na manalangin sa ating Panginoon. At dito sa ating bansa, marami din tayong mga lokal na mga problema na dapat din natin ipanalangin. Itong nangyari nga na pagputok, pagsabog ng bulkang Taal, panalangin po natin yan. Sana po ay hindi magtatagal yan, humupa yan, huminto yan, at wala po sanang mapipinsalang mga buhay, bagaman meron ng mga lubhang naapektuhan ng mga pagyanig, at gayon din yung paglindol at yung napakarami mga asphalt at iba pang mga ibinubuga ng mayong Taal. At sana po ay hindi po mangyayari yung kinatatakutan na tsunami dyan sa lugar na yan at yung matinding lindol. Kaya naniniwala po ako na meron pong malaking magagawa at merong kapangyarihan ang Diyos upang sa pamagitan ng ating sama-samang mga panalangin ay tunay na yan po ay nagkakaroon din ng malaking impact, lalo tigit na tayo po ay sama-samang yumuyukod sa ating Panginoong Diyos at nananalangin ng tunay at umaasa tayo sa ating Panginoon. At sa bawat sandali ng ating mga buhay, inaawitan natin siya, binabasahan natin ng salita ng Panginoong Diyos, tinataas natin ating mga kamay, at gayon din ay ating pong pinupuri at pinapasalamatan, winawalhati at sinasamba ang ating Panginoong Diyos. Kung tayo po, mga kababayan, ay nasa maayos-ayos na ating mga kalagayan, makakatulong tayo. Siyempre nakalungkot din yung nais natin tumulong pero wala tayong magawa at wala tayong masyadong kakayanan at hindi gaya ng mga mayayaman at yung mga establisado sa kanilang mga buhay. At ipanalangin po natin na yung pong mga merong mga kapasidad na tumulong, mga ahensyas, NGOs man, sa gobyerno man, LGUs, o lahat ng mga maaring mapagsama-sama na kapahayagan ng pagtulong natin sa ating mga kababayan ay ating pong ipanalangin at ipagkaloob yung karampatang maliit man o wala man tayo nananalangin. Ayan po lahat niyan ay kapag yan ay ginagawa natin ng taos-puso sa harapan ng ating Diyos ay matutuwa po ang ating Panginoon. Ano po? Kaya ako rin po ay bumabati sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa buhay, anibersaryo ng kasal. Nais ko rin batiin yung aming ninong na nandun sa Estados Unidos, si Ninong Salvo Simon, nagdaos ng kanyang kaarawan. God bless you at patuloy kang pagpalain ng ating Panginoong Diyos. At siya po ay 98 years old na at 2 taon na lamang ay 100 years na siya. Kaya purihin po natin ang Panginoon. At kung sino man sa atin, saan man kayo naroon, kung kayo po ay nagbe-birthday, itong nakalipas na araw, ngayong araw na ito o baging bukas, pwede niyong ipaabot yan sa comment yan upang kayo po may isama sa ating panalangin. Gayon din sa mga nagse-celebrate ng kanilang wedding anniversary na ipagpalain kayo ng Panginoong Diyos at lalo niyong matamasa at maranasan ng pag-ibig ng Panginoon at gayon din ng tunay na talagang pinag-isa ng ating Panginoong Diyos.
kayo man ay nagse-celebrate ng birthday, ng wedding anniversary, mahalagang okasyon, may the Lord Jesus Christ will continue to bless you more and more. At pagkalooban kayo ng Panginoon ng ibayong buhay at kalusugan. At gayon din po ay ipinapaabot po natin ang ating pakikiisang damdamin sa buong pamilya ng sulit, sapagkat ang kabiyak ng ating kamanggagawang pastor Bats Sulit na siyang administrative pastor ng MP Tubo-Tubo dyan po sa Dinalupihang Bataan ay kaninang umaga ay sumakabilang buhay ang kanyang misis si ipinapaabot po namin sa buong pamilya ninyo ang pakikiisang damdamin, panalangin, at siyempre ang patuloy na blessing, kalakasan at kaaliwan mula sa Diyos ay maranasan ninyo. At alalahanin natin lagi na hindi po nagtatapos ang kamatayan sa buhay ng tao, kundi merong pagkabuhay na maguli at merong buhay na walang hanggan na nakalaan para po sa bawat isang mananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kaya purihin natin ang ating Panginoon. Kaya shout out to the Lord Jesus Christ. Shout out to all of you, my dear friends in the Lord. At sa gabing ito, ang iyong abang lingkod, Bishop Lito Tangonan, ay muling naglilingkod at handang magministeryo sa buong episode 14 na ito ng Ride On Ministry. Ride on with Jesus Christ, ride on with His Word, ride on with the sound of praise, worship, and prayer. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya tayo po ay tumungo doon sa mensahe ng buhay at ang ating pong paksa sa ating message na nais na iparating ng Panginoon sa atin sapagkat nasa panahon pa tayo ng Epiphany season na kung saan ang kulay ay green. Itong pangalawang linggo at hanggang sa dumating yung Transfiguration Day, yan po ang Epiphany season. Pinubuo ng 4 o 9 na linggo. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. At isa sa mga tuon ng Epiphany ay hindi lamang yung nativity ng ating Panginoon Kristo, hindi lamang yung incarnation, hindi lamang yung kanyang ministry, at kundi maging yung kanyang baptism. At kahapon ay yan ho ang pinagtunang pansin ng mga Christian churches. At titignan natin muli ito kung ano ba ang mensahe na ipinaparating sa atin sa punto de vista ng biblical text na ating pong gagamitin na masusumpungan po natin doon sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kabanatang 3, talatang 13 hanggang 16. At yan po ay napakahalagang teksto, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. At nais ko pong basahin yan sa Matthew chapter 3, verses 13 to 17. At ito po ang ating mababasa. Kung kayo po ay merong hawak na Biblia, ay maaari po kayong sumabay o kaya basahin ninyo muli. At ganito po ang sinabi nitong Mateo 3, 13 to 17. Si Jesus ay dumating naman sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabautismo.
Sinansala siya ni Juan na ang wika, ako po ang kailangan bautismuhan ninyo. At kayo pa ang lumalapit sa akin. Ngunit tinugon siya ni Jesus, hayaan mo itong mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat natin gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. At pumayag si Juan. Nang mabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Bumababa sa kanya gaya ng isang kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan. Yan ang sinasabi ng Ebanghelyo at purihin po natin ng Diyos sa mga salitang yan na ating pong binasa at ating narinig. Ano po? Tayo po'y sumandaling manalangin. Pagpalain mo, Diyos, ang pamamahayag ng salita ng Panginoon sa gabing ito. Upang sa ganon, bawat isang manunood ng episode na ito ay kasihan mo ng inyong banal na espiritu upang kaming lahat ay magkaroon ng inspirasyon, ng pagkaunawa at kakayanan upang ma-internalize namin, may sa buhay namin ang mga salitang ito na nais mong iparating sa amin sa gabing ito. Sa pangalan mo, Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen po sa ating Panginoong Diyos. Ang paksa po natin ay pinamagatang pagsunod upang matupad ang kalooban ng Diyos. Ilang mga bagay, mga kapatid, sa Panginoong Diyos ang nais ko pong dalhin sa inyo. Tatlo lamang po na mga mayoryang puntos, pero sa mga ilalim nito, ayon doon sa ating salalayang teksto, ay napakalalim at napakalawak po yung dinadala niya na mensahe sa bawat isa sa atin. Unang-una na puntos, mga kapatid, sa Diyos ay yung buhay ni Jesus. Tandaan po yan, buhay ni Jesus, buhay na huwaran na dapat pamarisan sa larangan ng pagsunod upang matupad ang kalooban ng Diyos, upang matupad ang kalooban ng Diyos. So itong buong tekstong ito, ang pinakaunang dinadala sa atin ay Jesus Christ must be the focal center, the primordial concern, and even the par excellent revelation of God in terms of being obedient to the Lord so that the will of God will be pursued. At napakahalaga yan, mga kapatid sa Panginoon, lalo tigit itong bautism ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ito ho yung tinatawag natin na declaration, at ito rin yung tinatawag na parang inauguration ng buhay at ministeryo ng Panginoon, sapagat pagkatapos ng baptism ng ating Panginoong Hesus Kristo, magsisimula na yung paglalakbay ng ating Panginoon Jesus upang pasimulan na rin ang ministeryo. Pero bago mangyari yon, ay
matupad yung kalooban ng Diyos na yung dalawang sakramento sa Protestante, ano po, yung isa yung the Sacrament of the Holy Communion at itong the Sacrament of Baptism ay mahayag at iniutos nga ng ating Panginoon at maging yung ministeryo at sakramento ng baptism may isa yan sa mandato ng Panginoon na halimbawa, sinasabi niya doon sa Matthew 28:18-20, humayo kayo. Ano po? At ipalaganap ang mabuting balita, magturo at magbautismo. Gawin ninyong alagad ang mga bansa. At nandun yung kasama yung pagbabautismo. At sinasabi nga na si Jesus ay isang buhay na huwaran sapagkat kapag nagsabi ang ating Panginoon ng isang mandato, tiyak na mismo ang ating Panginoon ay kanya rin na dinaanan yun at kanya rin ginawa at isinakatuparan iyon. Kaya hindi lamang siya yung utos ng utos na gawin ninyo ito. Pero ang Panginoon ay bago pa man niyang iniutos ay kanyang ginagawa na. Kaya, buhay ni Jesus, mga kapatid sa Panginoon, buhay na huwaran na dapat natin pamarisan sa larangan ng pagsunod upang sa ganon ay matupad natin ang banal na kalooban ng ating Panginoong Diyos. Pansinin natin sa ating teksto na si Jesus Christ sa enkwentro na yan, ano po? Ay siya'y dumating. Ano po? Saan siya dumating? Doon sa Jordan. Ano? At doon sa ibang ebanghelyo ay sinasabi na ilog Jordan doon sa Galilea. Ano po? At lumapit siya kay Juan. Ano po? Dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea, no? Nazareth, Galilea. Ano ba? Pansinin natin, mga kababayan, na itong tinutukoy na Juan Dido, hindi ho si Juan Tamad. Ano ba? Hindi ho si Juan o si John na kasama sa 12 disciples, kundi siya po si John the Baptist. Ano po, siya po si John the Baptist na isa rin sa mga kinasangkapan ng ating Diyos upang maisakatuparan ang kalooban ng Panginoon. Diba? Kumasangkapan siya ng anghel, kumasangkapan siya ng hukbo ng kalangitan, kinasangkapan niya si Maria at si Jose, kinasangkapan niya ang mga shepherds, kinasangkapan niya yung mga pantas, at gayon naman ay kinasangkapan niya itong si Juan Bautista na siya po doon sa ilang, kung binasa natin yung teksto sa Ebanghelyo at gayon din doon sa John, John chapter 1, nandun yung mga ibang mga ginawa ni Juan Bautista sapagat siya ay kinasangkapan ng Diyos upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ano po? Sino nga ba naman si Juan Bautista? Ano? Pinagkamalan siyang isang propeta. Pinagkamalan siyang merong diferensya sa utak. Ano po? At meron yung hinusgahan siya sapagkat yung itsura niya ay parang hindi kanais-nais at yung kanyang kasuutan ay gayon na lamang na talagang parang yung grasang tao, ano po? At yung kanyang kinakain, purut-pukyutan. Sino ba naman ang taong ito? Pansinin niyo, may awit na God uses ordinary people. Amen po ba sa ating Panginoon? Kahit ikaw, kahit sino man dyan, na ang tingin niya sa kanyang sarili ay maliit, di ba?
Minsan nagkakaroon tayo ng timidity, nagkakaroon tayo ng tayo mismo nilalait natin minsan sa sarili natin, kinaawaan natin yung sarili natin, pero sa kabila nito at sa gitna nito mga kapatid sa Diyos ay aminin natin at sa hindi at paniwalaan natin that God uses ordinary people to become extraordinary before the sight of the Lord as long na gagawin yung totoo at yung ipinagagawa ng Diyos upang matupad ang kanyang banal na kalooban. Kaya itong si Juan Bautista ay talaga namang matibay ang kanyang paninindigan. Ano po? Kaya pinili siya ng Panginoon sapagkat meron siyang pananampalataya. Malapit ang kanyang puso sa Diyos at siya ay merong takot sa Diyos. At siya yung kinasangkapan ng Panginoon na kung saan ay talagang pinangunahan niya yung evangelistic ministry, so bombastic and powerful na message na kung saan ang kanyang hinihiyaw ay magsilapit kayo sa Panginoon at magsisi kayo sa inyong mga kasalanan, talikdan ninyo ang inyong mga kasalanan. Pagsisisi, paglapit sa Panginoon Jesucristo ang kanyang dinadalang mensahe at yun ay in preparation dito sa declaration at gayon din yung start ng life and ministry ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po? At sa kanyang pagiging matapat at matibay na paninindigan, nakaranas din ng matinding persecution itong si Juan Bautista hanggang sa dumating din yung panahon na nakitil ang kanyang buhay. Pero pansinin natin mga kapatid sa Diyos, si Jesus bilang dumating. Ano ba? Ibig sabihin nun, yung katangian ng Kristong ito, ang Diyos na nahayag sa pamagitan ni Jesucristo, ay isang Diyos, isang Jesucristo na hindi lamang ho naghihintay sa isang opisina na air condition upang palapitin ang mga tao, kundi isang Diyos na talagang kumikilos, humahakbang, lumalapit, dumarating sa mga tao. Kaya dumating si Jesus sa Nazareth sa Galilea, sa Ilog Jordan. Kaya purihin natin ang Panginoon. Sa bawat engkwentro natin sa buhay natin, gayon din sa ating mga dinadaluhan, sa ating mga pinupuntahan. Hindi pa tayo nakakarating doon sa venue na yon. Dumating na ang ating Panginoong Diyos. Ganyan katindi ang ating Panginoong Kristo na siyang laging nauuna. Siyang laging nauunang dumarating at lumalapit. Kaya tunay yung hindi siya nanatili sa isang lugar lamang o isang magandang opisinang comfort zone. Kundi itong si Jesus Christ ay talaga namang movable siya. Talagang hindi lamang puro salita siya, kundi meron siyang pagkilos. At siya ang kapahayagan ng Diyos na dumarating at lumalapit. Kaya lumapit kay Juan Bautista itong si Jesus upang sa ganon ay pabautismo. Upang sa ganon ay pabautismo. Ano ba? Lumapit itong si Jesus. Tingnan natin ang mga kapatid sa Panginoong Diyos. Di ba ho ba napakahalaga yung interpersonal touch o interpersonal relationship among each other, ano po? At lalo pag tayo po ay lingkod ng Diyos, lalo po pag tayo po ay leader ng
ng Diyos ay napakahalaga po yung tayo po ay dumarating at lumalapit, at yan ang napakagandang katangian ng ating Panginoong Hesukristo. Dumating siya at lumapit siya kay Juan Bautista at nais niya na mapautismo kay Juan Bautista. Kaya nga po mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, itong si Jesus ay meron siyang personal touch, meron siyang personal contact with the people and communities. Napakahalagang magiging katangian ito ng church, a church that reaches out people, a pastor that reaches out people and communities, a leader that reaches out people and communities. Hindi kailanman lumabas doon sa kabuang paglalakbay, buhay at ministeryo at misyon ng ating Panginoon Jesucristo na siya ay nagmamalagi, na siya ay nagiging bossy o nagiging VIP, very important person, kundi taglay niya. Yung sinabi nga sa banal na kasulatan na hinubad ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos sa pamagitan at nanawag sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo upang kanyang makadaupang palad ang mga tao. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Taglay niya ang kababaang loob. Di ba? Taglay niya ang kababaan ng loob. Pangalawa, buhay ni Juan Bautista, buhay na patotoo ng pagsunod upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya yung verse 14 and verse 15 ng Ebanghelyo ni Mateo, Kabanatang 3, sinansala ni Juan na ang wika, ako ang kailangang bautismuhan ninyo at kayo pa ang lumalapit sa akin. Yun ang kanyang wika. Ngunit ang tugon ng ating Panginoong Jesucristo, hayaan mo itong mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat natin gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Dumating at lumapit si Jesus kay Juan Bautista upang pabautismo. Kakaibang encounter yan sa buhay at ministeryo ni Juan Bautista, sapagkat alam niya na yung lumapit sa kanya at nais pabautismo sa kanya ay hindi lamang talagang tao na period, kundi alam niya na hindi lamang tao ang Hesukristo na ito, kundi alam ni Juan Bautista yung tinutukoy doon sa Isaiah 9:6 at sa mga bapang mga sinasabi sa lumang tipan patungkol sa anak na isisilang na ito ay panganganlang Jesus na siyang magliligtas ng kanyang bayan, at tatawagin din ni Manuel ng ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Para bagang feeling ni Juan Bautista, sino ako? Karapat dapat ba ako na ang isang Panginoon, tagapagligtas, ang isang kapahayagan ng Diyos ay ako ang magbabautismo. Pero maliwanag yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, hayaan mo itong mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat. Yun daw ang nararapat natin gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. So, ibig sabihin ay hindi lamang si Juan Bautista ang mismong gagawa nito, kundi maliwanag yung sinasabi ni Jesus na nararapat nating gawin. Underline that words, nararapat nating gawin. Lalo na yung salitang natin, napakahalaga yan.
nararapat natin gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Sapagkat itong kaganapan ng bautismo ng ating Panginoong Heso Kristo, mga kapatid, sa Diyos, ay ito po ay deklarasyon, inauguration ng kanyang ministry at lahat ng kanyang susuungin pagkatapos ng sakramento ng bautismo hanggang doon sa kanyang paghihirap sa kamatayan at gayon din sa kanyang pagkabuhay na maguli at hanggang doon sa kanyang mandato na humayo kayo sa Matthew 28:18-20. At ang sabi ko kanina ay sinasabi din doon kasama sa mandato niya yung bautismo. Kaya purihin natin ang ating Panginoon. Kaya alam ni Juan Bautista ang tungkol kay Jesus kung sino mismo si Jesus. At yan din ay napakahalaga sa atin na mga mananampalataya, mga lingkod ng Diyos, mga taong iglesia sa Christian churches na kinakailangan na meron ding kalaliman at kalawakan yung ating pagkaunawa kay Jesus Christ. Ano po? At gayon din yung pagkaalam kung sino at ano itong Jesus na ito, anong pakay niya, anong misyon niya, at ano ang nais niyang ipagawa sa atin. Kaya itong si Juan Bautista ay alam niya na hindi lamang tao si Jesus, sapagkat alam niya na taglay din ni Jesus ang kanyang pagiging divinidad. Ibig sabihin yung pagka-Diyos ng kanyang deity, yung pagiging tao niya ay nandun taglay niya. Si Jesus ang siyang konkretong nag-iisang kapahayagan ng Diyos upang matupad ang kalooban ng Diyos, upang may sakatuparan ang propesya. Mayroong matibay at matatag na pagkakilala at ugnayan si Juan Bautista sa Diyos at sa kaloob ng Diyos na si Jesus. Meron siyang malugod at tunay na pagpapatira pa, pagpapasailanin, pagsampalataya at pagsunod at pagsamba sa buhay na Diyos sa pamagitan ni Jesucristo. At sa panig naman ng ating Panginoon Jesucristo, hindi ang anyo ni Juan Bautista ang kanyang tinignan, kundi ang kanyang busilak na kalooban, ang kanyang matapat na hangarin at tunay na pagiging lingkod din ng Diyos upang ihanda ang daraanan ng ating Panginoon Kristo, ang ministeryo ng Panginoon, upang magpatotoo siya tungkol sa tunay na ilaw patungkol sa ating Panginoon. At upang sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya nga maliwanag yung tugon ni Jesus kay Juan Bautista. Hayaan mo itong mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin para matupad ang kalooban ng Diyos. Alam niyo po, kapag ang isang bagay, kapag ang isang pangyayari, mga kapatid, mga kababayan sa Diyos, ay kalooban ng Panginoong Diyos, anumang gagawin ng tao na sagka upang hindi may sakatuparan yan, mangyayari yan sapagkat yan ay kalooban ng Diyos na kinakailangan na matupad. At katulad ng aking sinabi kanina sa isang awit, God uses ordinary people like John the Baptist. At maaari din tayong kasangkapanin niya. In spite and despite of our minimal knowledge and wisdom, of our ways and means,
o anumang talento meron tayo, kapasidad, kakayanan, mga kapatid sa Diyos. Pero kung magiging kasintulad tayo ni Juan Bautista sa kanyang commitment, sa kanyang dedication, sa kanyang pagtalima at pagsunod sa Diyos, the Lord indeed will bless us. The Lord indeed will use us mightily. Mga kapatid at mga kababayan, sapagkat sa kalooban at kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, He can even turn this world upside down. And He can even turn upside down this current situation of Taal Volcano, na kung saan ang naranasan ng ating mga kababayan na malapit sa lugar na yan ay gayon na lamang na sila ay masyadong naapektuhan. Pero itong Panginoong Hesus na ito, ang siyang pangako, ang siyang katuparan, ang siyang pag-asa at makapag-aahon sa kalagayan ng bawat isa sa atin. Ang sikreto dito, mga kapatid sa Diyos, hayaan lamang natin na mangyari, sapagkat nararapat na gawin upang matupad yung kalooban ng Diyos. Hayaan mo itong mangyari. Kanya kay Juan Bautista. Kailan? Saan? Napakahalaga yun. Kailangan hayaan mo itong mangyari ngayon. Napakahalaga yung salitang ngayon. Kahit sa usapin ng kaligtasan, sinasabi nga ng banal na kasulatan, today is the day of salvation. At gayon din sa usapin ng pagiging mabuting katiwala sa ating Panginoong Diyos, yung maaari natin magawa sa ngayon na naaayon sa kalooban ng Diyos, ay gawin natin ngayon. At huwag natin ipagpasabukas, at huwag na natin na ito po'y maantala, kundi hayaan ng mga ito ay mangyari, sapagkat nararapat lamang na mangyari ang mga ito, katulad ng sinabi ng ating Panginoon Kristo kay Juan Bautista. Mga kapatid sa Diyos, may mga pagkakataon ba sa ating mga buhay, sa ating mga karanasan, na sa halip na hayaan natin ang kalooban ng Diyos na siyang mangyari, ay nagiging daan pa tayo upang sagkaan ang plano ng Diyos at maging sa ating mga buhay, at ipinipilit natin na yung niloloob natin ang siyang maghari sa halip na yung kalooban ng Diyos para sa ngayon, na makapagbibigay ng tumpak at mas magandang ikabubuti sa kinabukasan. Pangatlo, mga kapatid sa Diyos, buhay bautismo at pag-ahon ni Jesus sa tubig. Deklarasyon ng pagkilala, pagpapakilala, pag-ahon at paghayo. Nang nabautismuhan si Jesus doon sa verse 16 ng Mateo chapter 3, ang sinasabi doon, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Bumaba sa kanya, gaya ng isang kalapati. Gaya ng isang kalapati. Napakahalagang katotohanan yan, mga kapatid sa Panginoon. Nakatulad din ng ating mga karanasan, naranasan natin mabautismuhan. Yan man ay palubog, yan man ay wisik, yan man ay pinatungan tayo,
Pero ang mahalaga yung diwa at espiritu ng bautismo sapagkat yan ay bahagi ng ating mga karanasan upang tayo ay maging bahagi sa isang katawan ng ating Panginoon Kristo, ang Iglesia, at meron tayong pribilehiyo sa pagiging anak ng Diyos at sa pagiging kasama ng kanyang katawan at bahagi niyan. Na tayo na binautismuhan, hindi tayo manatili doon sa Ilog Jordan, doon sa tubig. Kinakailangan natin umahon katulad ni Jesus. Sa bawat karanasan natin sa buhay natin, kinakailangan po natin maranasan lagi yung patuloy na pag-ahon. May mga pagkakataon na tayo po'y nalulugmok. May mga pagkakataon na tayo po'y nakakaranas ng kabiguan. May mga pagkakataon na matitindi ang ating mga problema. May mga panahon na nakakaranas tayo ng pagyanig ng lupa. Nakakaranas tayo ng kalamidad katulad ng nararanasan na mga kababayan natin ngayon sa Batangas at gayon din sa bandang Tagaytay na malapit doon sa Talbolcano. Pero sa bawat karanasan at yugto ng buhay at pangyayari, merong kinakailangan na radikal na pag-ahon mula sa mga ito sa tulong at gabay ng ating Panginoong Diyos. Kayo ho ba'y naniniwala, mga kababayan, na malalagpasan ng ating mga kababayan doon sa mismong Batangas at doon mismo sa bandang Tagaytay, mga karatigpok na nakapalibot dyan sa Talbolcano, na sila'y makakaahon din at sila'y aahunin ng ating Panginoong Diyos. Yan ay ipinaparating na mensahe ng ating Panginoon. Napakaganda sapagat mismo ang Diyos, Ama, dineclare niya, kinilala niya, mga kapatid, sa Panginoon. Pinakilala niya na itong si Jesus ay talaga namang siyang anak ng Diyos. Ano po? Na siya ay totoong kapahayagan ng Diyos. At dito natin makikita na meron na tunay pala ang langit. Ano po? Nabuksan ang langit, ang wika dito. Nabuksan ang langit. At nakita mismo ng ating Panginoon Kristo ang Espiritu ng Diyos. Di ho ba? Hindi natin nakikita yung banal na Espiritu. Pero nakikita natin yung kanyang pagkilos sa pamagitan ng mga pambihirang pagkilos na kanyang ginagawa. Pero si Jesus, nakita niya mismo ang Espiritu ng Panginoon. Bakit? Sapagkat si Jesus Christ ay mismong kapahayagan ng Diyos Ama, sapagkat yung sinasabi dito ni Juan, sa Ebanghelyo ni Juan, ano po? Kabanatang 1, talatang 1 hanggang talatang 5, nang sinasabi sa pasimula pa'y naroon na kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamagitan na yan, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanyang buhay, ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa katiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. At doon sa verse 14, naging tao ang salita, yung tinutukoy na tao na salita dito, walang iba kundi si Jesus Christ. At siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig,
at katapatang tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilang ito bilang bugtong na anak. Maliwanag yung sinasabi ng Ebanghelyo ng Juan at maging ang patutuo ni Juan mismo na alagad at maging si Juan Bautista, na itong si Jesus Christ ang siyang ilaw ng sanglibutan. Ano po? Siyang ilaw ng sanglibutan. At hindi lamang siya tao, period, kundi taglay niya yung kanyang pagiging deity, yung kanyang pagiging tao, at the same time yung kanyang pagiging divinidad, yung kanyang pagka-Diyos mula sa Diyos Ama, sapagkat yung Diyos Ama at siya mismo ay iisa. At yung pinagsamang na yun ay hindi dapat paghiwalay ng tao. Sinabi ng isang reliyon, tao lang siya. Sabi naman sa hindi. Pero sa ating paniniwala, nahayag ang Diyos sa tatlong persona. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. At yan ay iisa lang, at yan ng ating Panginoong Hesu Kristo. Kaya buhay, bautismo at pag-ahon ni Jesus sa tubig, deklarasyon ng pagkilala, pagpapakilala, pag-ahon at paghayo, at gayon din ng ministeryo ng ating Panginoon pagkatapos ng bautismo, at gayon din yung pagsubok na kanyang dadaanan pa sa tatlong pagsubok ng diablo. Pero lahat yon ay napagtagumpayan. Ano po? Kaya ating Panginoong Diyos. Nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos. Bumabang Espiritu ng Diyos kay Jesus, gaya ng isang kalapati. Hindi espiritu yung kalapati, gaya ng kalapati. Nakita ni Jesus. Sana po sa pang-araw-araw nating buhay, makikita natin lagi ang Espiritu ng Diyos. Na gaya ng isang kalapati. At makikita nawa natin lagi ang bukas na kalangitan ng ating Panginoon na nakadungaw sa atin, na nagbabadya sa bawat isa, na mayroong pag-asa, na mayroong kaligtasan, mayroong mabuting balita, at mayroong biyaya na kaloob ng ating Panginoon. At yung sumunod na sinabi doon, sa talatang 17, isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan. Ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan. Napakasaya at napaka-meaningful. Ano po? Na merong tuwa na kapag ang isang magulang ay sasabihin niya sa kanyang anak, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Isa ho sa katangian ng Diyos na nahayag sa ating Panginoon Kristo ay iyong pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. At gayon din, kung ang Diyos ay pag-ibig, ang kanyang maipararating sa madla sa bawat isa ay nakalulugod, sapagkat mismo ang Diyos mula sa kalangitan na nagsabi na ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pero ang malungkot, mismong sariling kababayan ng ating Panginoon sa Kristo, hindi kinilalang mga ito.
itong katotohanan na ito. At yan ay nakalulungkot. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ganyan ho magpakilala ang Diyos sa atin. Kapag tinanggap natin, kinilala natin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay, ang sasabihin niya sa atin, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Di ba? Napakasaya at napakagandang pakinggan. Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, si Jesus Christ mismo ang pag-asa ng sanglibutan. Ang pag-asa kahit sa mga kababayan natin na nakakaranas ngayon ng kalamidad. Doon sa bandang Batangas at bandang dulo ng Cavite. Kaya nga yung sinasabi ng salmista doon sa awit 146, talatang 1 hanggang 3. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Dapat matakot mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok mabuwal. Kahit na maggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig, magimbal. Totoo po yan, na mismo ang Diyos ang kalakasan natin, ang kanlungan natin, ang saklolo natin, sa lahat ng panahon. Kaya huwag po tayong matakot. Magtiwala lamang tayo sa Kanya at patuloy tayong manangan sa ating Panginoong Diyos. Alam ko po na meron po kayong mga alalahanin din. Alam ko po na meron po kayong mga dalahin at mga prayer requests na nais po ninyo na may sama sa panalangin. At ito ang gabi na kung saan ay sama-sama tayong manalangin. Lalo tigit sa mga kababayan natin na nasa panahon ng panaghoy, panahon ng kahilingan at panahon ng kagulumihanan at takot. Manalangin po tayo. At gayon din sa bandang Middle East ngayon, na mga alitan at gera, isama natin sa panalangin na ang kapayapaan ang siyang maghari sa bawat dako sa daigdig na ito. Meron kayong problema, may solusyon. Meron kayong daman, merong kagalingan, meron kayong mga kabigatan, merong kagaanan. Basta't lumalapit tayo lagi sa ating Panginoong Diyos. Basta't sa Kanya tayo lagi na sumusunod upang matupad ang kalooban ng Panginoong Diyos sa ating mga buhay, sa ating mga pamilya, sa ating bayan, sa buong mundong ito, at sa lahat ng dako. Kaya tayo po ay manalangin sa pagkakataon na ito. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at winawalhati, at nais po namin, O Diyos, na Ikaw ay makapiling sa sama-samang panalangin na ito, Panginoon. Upang sa ganon, O Diyos, ay ilapit namin sa inyo. Ibulalas namin sa inyo ang aming mataus-pusong pagpapasalamat. At gayon din po, O Diyos, ang aming pagtatalaga ng aming mga buhay sa inyo, Panginoon.
At marapatin ninyo na magkaroon kami ng pananampalataya at buhay mananampalataya at Kristiyano na laging sumusunod sa inyo, na laging gumaganap ng mga bagay na pinagagawa mo sa amin upang matupad ang iyong kalooban. Kagaya ni Juan Bautista at kagaya mo mismo, Jesus, na sumunod ka rin at tumupad sa kalooban ng iyong Ama, bagaman ikaw rin yun. Nilalapit namin, Panginoong Diyos, lahat po ng merong mga problema, may mga alalahanin, at merong mga special requests sa gabing ito. Talus mo ang kanilang mga puso at damdamin. Nalalaman mo, O Diyos, ang kanilang mga kahilingan. At kami, Panginoon, ay nananangan sa inyo na kung ito man ay karamdaman, sino man sila, mayroong karampatang kagalingan na pinagkakaloob mo. Kung problema man, mayroong solusyon na ibibigay mo, O Diyos. Kung pangangailangan man sa trabaho, mayroong kang ibibigay. Kung pangangailangan man sa pinansya, na ipagkakaloob mo, Panginoong Diyos. Kung problema man sa mag-asawa, sa pamilya, nasusolusyonan sa pamagitan ng iyong kaparaanan at banal na kalooban, at upang matupad ang kalooban mo nga. Dinadalain po namin, O Diyos, na naapektuhan ng maaring maganap na digmaan sa Middle East, maging ang nangyayari sa Libya, sa Iran, at iba pang mga lugar. Nawa, Panginoong Diyos, ang kapayapaan ng siyang pangunahing tignan, ang pag-uusap patungkol sa pangkapayapaan, dialogo, at pagsasalang-alang sa buhay ng bawat isa, upang walang masasayang na buhay at mga kaloob na tinatamasa na nagmula din sa inyo, O Diyos. Sa Middle East, upang sa ganon kapayapaan, katarungan, kaayusan, pagmamahalan ang siyang umiral at hindi ang alitan at digmaan. Pangunahan niyo rin at iligtas ang aming mga kababayan na nasa iba't ibang dako ng buong mundong ito, lalo na sa Middle East sa kasalukuyan. Upang sila'y maligtas, tulungan mo ang autoridad at mga ahensya ng Pilipinas sa paglikas ng aming mga kababayan, upang magkaroon sila na ng ligtas na kalalagayan, Panginoon. Sila na kasalukuyan center sa bandang Batangas, yung iba nasa Laguna, yung iba nasa bandang dulo ng Cavite, sa southern part. Man sila naroon, Panginoon, libo-libong mga naglakbay at nasa kani-kanilang evacuation center, nangangailangan sila ng kalinga. Nangangailangan sila, O Diyos, ng kalakasan. Nangangailangan sila, Panginoon, ng pampalakas loob at pananampalataya. Tulungan mo sila, Panginoong Diyos, at pagpalain. Nanawa, Panginoon, ay matugunan lahat ng kanilang mga pangailangan sa kasalukuyan at maging bukas at sa iba pang mga dako. Pangunahan mo rin, Panginoon, ng rescue operation at gayon din ang anumang
disaster preparedness na inilulunsad. Pagpalain mo ang mga LGUs, ang mga tagapanguna sa bawat bayan at barangay, na huwag silang mawala ng pag-asa. At kami naman, Panginoon, ay patuloy na mananalangin. At kung meron kami maitutulong, tulungan mo kami, O Diyos, upang maipaabot namin. Panginoon, samahan mo kami sa aming panalangin, maging ang mga tao, kagubatan, properties na nasusunog doon sa Australia, na naway masugpo ang laganap na sunog na ito. At gayon din, Panginoong Diyos, sa mga naapektuhan ng pagyanig ng lindol nitong mga nakaraan, saan man dako, Panginoon. Ang patuloy na na ipagkakaloob mo sa pamilya, sulit, bunsod ng pagpanaw ng kapatid na pastora Richel Sulit ng MP Tubo-Tubo, Dinalupihan, Bataan. Palakasin mula sila at tugunin ang kanilang mga pangailangan. Umasa kami, Panginoong Diyos, na marami pang mga special request na nais naming hilingin sa iyo. Ang mga iba't ibang mga activities na harapin namin, mga hamon at paglilingkod. Samahan mo kami ng maibsan kami at mapagtagumpayan namin lahat ng mga ito. Pagpalain mo ang bansang Pilipinas. Pagpalain mo ang lahat ng mga churches, gayon din ang buong. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos at palakpakan natin ang ating Panginoon at salamat sa Diyos sa kanyang mensahe ng buhay. Kung meron kayong tubig, uminom kayo. At lalo na ngayon, meron pang mga ashes mula sa bulkan, ugaliin natin uminom ng tubig palagi. At gumamit tayo ng mga masses, mga kapatid. At nagkaubusan ng mas, kaya merong mga advisory notices, mga kapatid, sa Diyos, sa mga kinaukulan na dapat natin basahin, isaalang-alang lagi. Lagi tayong manood ng TV, makinig ng radio, kung ano man yung mga datos at anuman yung mga paalaala, reminders at ating pong pagtuunan ng pansin, sapagat lahat ng ito ay makatutulong, mga kapatid, sa Panginoong Diyos. At di pa natin alam kung kailan talaga yung matinding bugso ng pagsabog ng Bulkang Taal, pero ipanalangin natin na ang kaligtasan ng kapayapaan at pagkilos ng Panginoon ay madarama at maranasan ng bawat isa, higit sa lahat sila na malapit doon sa bulkano na ito. Kaya maraming bayan at mga kapatid sa Diyos, sa inyong patuloy na pakikibahagi, panunood at pagsubaybay sa Ride On Ministry online live streaming Lunes alas 9 ng gabi. Kung meron po kayong mga comments, ay itype nyo lamang po, ipadala. At kahit pagkatapos ng episode na ito, meron kayong mga suggestion, meron kayong mga comments, at meron kayong mga prayer requests, ay sabihin nyo lamang po. At maraming salamat din po sa lahat ng mga nagla-likes, nag-view at nagko-comment, at sa bawat sharing ninyo sa iba sa mga episodes na ito. At gayon din sa inyong mga panalangin ay lubos na pinapasalamatan yan. At huwag mo natin kalimutan na i-like and i-follow yung ating page. Nang sa gayon ay anumang mga further development at gayon din ang mga incoming updates ay malalaman po ninyo. And you may also visit and subscribe to my YouTube channel, Bishop Lito Tangonan, and enjoy the music
and some spiritual thoughts. Ayan po ay purihin po natin ng ating Panginoong Diyos. At again, shout out to all of you, my dear brothers and sisters in the Lord. Kasama po natin ngayon ang kapatid na Vince Mumar Pablo. Yan po rin ang Diyos, ang Pastor Sunny Toma Cruz. Kasama natin, pagpalain ka ng Panginoon. At ang sabi niya, magandang gabi po, Bishop. Magandang gabi rin sa iyo. At gayon din ang Pastora Maylin Rosa Entalian sa Palawan. Kasama din natin, God bless you. Ang kapatid na Florinda Reyes Husayan. Ang sabi niya, hello po. Hello din sa iyo, kapatid. Ang Pastora Asuncion Paunel, kasama din natin, pagpalain ka ng Panginoon. At ang sabi ng ating Pastora May Lynn Rose Centalian, good evening po. Good evening din sa iyo. At gayon din si Pastora Darly Bamba. Ang sabi niya, good evening po Bishop Lito Tangonan. Good evening din sa iyo. Pagpalain ka ng ating Panginoong Diyos. At sa lahat sa inyo, nakasama natin, katulad ng kapatid na Noel Cristobal ko, Tangonan, pagpalain ka ng Panginoon. Malayo pang lugar to, nasa bandang Isabela pa yan. Norma Daus Clerigo. At ang sabi niya, naimbag nga Rabi Bishop, naimbag Arabi imbag kabsat. Kaya pa iti pamilyam. At gayon din kay kapatid na Corazon Navarro, ang kanyang sinabi, overflowing grace, blessings to you. At gayon din po sa iyo at gayon din sa bawat isa sa atin. At kasama din natin ngayon ang kapatid na Architect Rodrigo Lagman. Patuloy kang pagpalayan ng Panginoon, ang iyong pamilya at ministeryo. At gayon din ang kapatid na Janet, ang pangalan na? Monte Hermoso. At ang sabi niya, good evening po Bishop, good evening din. Ang kapatid na Beatrice Ramos sa bandang Kabakan, North Cotabato. Amen, sabi niya, God bless you. Edna Cruz, yan ay nasa Estados Unidos. Salamat Bishop Tangonan for continuous sharing us this wonderful message from God. Purihin po natin ang Diyos. God bless you. Kapatid na Elenita Mendoza, ng kanyang sabi, salamat po Bishop Lito sa magandang mensahe ng buhay. God bless po. God bless din po sa inyo. Ang kapatid na Jocelyn Makatugal Bakling, ang kanyang sinabi, Amen, God bless you more, Bishop Tangonan, and ministry na Ride On Ministry. Pagpalain ka rin ng ating Panginoong Diyos at sa lahat pa ng tagapanood natin. Kasama natin ang kapatid na Deaconess Claribel Benaventura. At salamat sa Diyos at ipinagaling ka na, pagpalain ng Panginoon ng iyong manugang na pagalingin ng ating Panginoon, kapatid ni Eden Benaventura. Mother-in-law, pagpalain Panginoon. Ang Pastor Federico S. Cruz Jr., pagpalain ka ng ating Panginoong Diyos. Ang Pastor Josephine Rivera, God bless you. Ang ating Regional Bishop Joe Vicente, nasa Tayabas, pagpalain ka ng Panginoon. Kapatid na Rowena Santiago, God bless you. At May Cruz Lawagan, Prambataan, pagpalain ka ng Panginoon. Ang kapatid na Pastor Teddy Carlit, pagpalain ka ng Diyos. Ang kapatid na Erlyn Haken Herrera Santos, God bless you. Miriam Soriano, pagpalain ka ng Panginoon. Johnny Sagon, mga yan ay mula sa Malabon. Ang kapatid na Lily Lilia Boromio, pagpalain ka ng Diyos. Ang kapatid na Meros Rodriguez Tandayo,
bandang Bulacan, pagpalain ka ng Panginoon. Ricardo Latawan, pagpalain ka ng Diyos. Miriam Santiago de los Santos, yan ay Diakonesa, pagpalain ka ng Panginoon. At siyempre yung kagalingan sa iyong Better Hap, pagpalain ng Diyos. Si Jaira P. Cachuela, Eugenio Pascual, Nuevesia, pagpalain ka ng Panginoon. Ellen Simon Atkinson sa United States, pagpalain ka ng Panginoon. Gayon din ng Marlene Simon Bautista sa Estados Unidos, pagpalain ka ng Panginoong Diyos. At sinama natin sa panalangin at greetings natin ng iyong minamahal na ama, Salvo Simon, sa kanyang 98-year birthday. At patuloy siyang i-bless ng Panginoon ng Diakonesa Jaja May Porte ng Bulacan, pagpalain ka ng Panginoong Diyos. Ang kapatid na Isabelo Kabakungan ng Isabela, Dory Abalos, pagpalain ka ng Diyos. Edgardo Simon na sa Estados Unidos din to, pagpalain ka ng Panginoon. Ang kapatid na Juliet Antolin, pagpalain ka ng Diyos. At lahat kayo na mga viewers, maging pagkatapos ng live stream na ito, ay maraming salamat sa lahat ng inyong mga panalangin at presence ninyo sa gawain ng Ride On Ministry, at patuloy nyo na maranasan at madama yung presensya ng Panginoon, ang kanyang pagkilos sa inyong mga buhay. At nakasisiguro tayo na sa lahat ng panahon ay tayo po ay iniligtas at pinapangunahan ng ating Panginoon. Kasama din natin ang kapatid na Ruther Baclig, Pastor Ruther Baclig. God bless po, Bishop Tangonan, God bless you, at pagpalain din ng Panginoon ministry mo. Yung anong pangalan ba yung ministry niyo na ginagawa ninyo? Empower, pagpalain din ng Panginoon at empower ng Panginoong Diyos na marami mga kabataan, mga kababayan natin dyan sa Bataan na sila'y mabless at marami mga kaluluwa may lapit sa paanan ng ating Panginoong Diyos. At mga kapatid, sa ating Panginoon ay ang ating Facebook fan page ay nagkakaroon po ng top fan feature na kung saan ay magkakaroon ng top fan badge ang inyong pangalan, na ito po ay laging nire-recognize ng ating Facebook fan page kapag ikaw ay very active sa pag-like, pag-comment at pag-share sa mga content natin sa page. Kung kaya't ang top fan badge ay weekly, na ito po ay nire-recognize ng active followers. At sa week na ito, mga kapatid sa Panginoon, ay ating pong i-recognize ang mga top fans natin ay walang iba kundi ang mga sumusunod ng kapatid na Corazon Navarro, Melia Garibay Loresco, o meron pang Tet Alparo Rivera Carlit, no? Ang sabi niya, in Christ we are blessed and highly favored. God bless. In Jesus' name, purihin natin ang Panginoong Diyos. At gayon din si Edna Cruz, Leonardo Dato, Amy Abisamis, Nievelin Cabico Biray, Corazon Dalmasio, Rod Lagman, Alejina Gabinete Castillo, Imelda Tolentino, Cristine Ramirez, Vanmix Rendon, Eco Royo, Abet Belleza Endon, Cecilia Campos, Ricardo Latawan, Shirley Kiambao Manalansan, Joseph Hilario Jr., Ener Manalili Alcos Reza, Franz Nico Cabico Biray, Mamerto Daliposa, Meros Rodriguez Tandayo, Mensi Caspe, Ace Prince Recabo Sahol, May Cruz Lawagan, Ochi Rueda, Susan Capile, Merly Abitong, Beatrice Ramos, Mary Ureta, Dang Kabati Makadengdeng, Wen Kiamco, Arceli Vicente, and Nerissa de la Peña. Ito po yung mga top fans itong nakarang week na ito, magpanggang sa araw na ito. Kaya
Ugaliin natin na tayo po ay mag-interact sa internet, mag-like, mag-comment at mag-share para ma-recognize ang ating Facebook at malagyan ng top fan badge ang inyong pangalan sa halip na kayo po ay magpatato. Ito na lang ano po, magpa-top fan badge. Pero ang higit sa lahat mga kapatid sa Panginoon, yung bawat message na ipinaparating sa bawat nilalike natin, kino-comment natin at sineshare natin at gayon din mga kababayan at mga kapatid na tayo din po ay mag-post, mag-upload at yanagin natin ng social media mga kapatid sa Panginoon, lalo na sa inyo mga kabataan, na mga pastor, mga diakonesa at mga laiko ay talagang pasukin natin itong social media sapagkat ang banal na salita ng Panginoong Diyos, di man tayo makarating sa iba't ibang mga dako, ay naipaparating natin ang message ng Panginoon, lalo tigit sa mga ganitong mga kalalagayan na nakakaranas ang ating bayan at gayon din ang mundo ng mga kalamidad at mga banta sa buhay ng bawat isa. Kaya mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, shout out to all of you, my dear friends, and to the Lord Jesus Christ. At ang inyong abang lingkod, Bishop Lito Tangonan, ay pansamantalang nagpapaalam na damang ibayong kagalakan mula sa aking puso at gayon din sa aking pamilya. Kasama ko ngayon dito si Kera Tangonan, si Jean Grace Tangonan at gayon din si Lola Biyaya Kasiguran Domingo. At kasama din natin ang hukbo ng kalangitan at ang mga panalangin ng iba't ibang mga kasama natin sa hanay ng ating mga ginagawang ministeryo sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya ang kagalakan na yan na darama po ay dahil po sa ating Panginoon Jesucristo at gayon din sa binibigay niyang pagkakataon na nakakadaupang palad kayo. At gayon din kayo na nakakadaupang palad din ninyo ang abang lingkod ng Diyos sa pamagitan ng ganitong ministeryo na ating pong pinairugan mula sa ating Panginoon. Kaya magkita-kita tayo muli sa sunod na episode 15 ng Ride On Ministry sa January 20, next Monday, alas 9 po ng gabi. Maraming salamat po at patuloy po kayong gabayan at pagpalain ng Diyos ang inyong mga buhay at gayon din ang inyong pamilya na kinabibilangan at mga ministeryong pinagkakabalahan sa araw-araw, trabaho at ano paman mga kapatid sa Panginoong Diyos. Kaya nga po, Ride On Ministry. Ride on with Jesus Christ, ride on with His Word, ride on with the sound of praise, worship, and prayer. May the Lord Jesus Christ will continue to bless you more and more, saan man kayo naroon. At ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoon Kristo, patuloy maranasan ng bawat isa, gayon din ang pagkikipisan ng kanyang banal na Espiritu, maghari nawa sa ating mga buhay upang saan man tayo naroon ay kasangkapanin tayo ng Diyos, upang tayo ay maging ilaw at maging asin ng Panginoon at marami pang madalang kaluluwa sa paanan ng ating Panginoong Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Bye-bye at God bless. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos sa muling pagkikita at sumayin niyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. Shalom to all of you. God bless us all more. To God be the glory.